worship our God. So before we do that, let's have our Bible reading first sa ating magandang kapatid dito sa likod. Amen. So let's open up our Bibles go to Psalms 92, verse 1 to 2. It says here that it is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and faithfulness at night. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. We worship you, Father God. Oh, When stars they wept, morning sun was there. The Savior of the world has fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Final breath he gave as heaven looked away. The Son of God was slain in darkness. The battle in the grave, the war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love
sing hallelujah to the Lamb that's overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah to the Lamb that's overcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is Praise the Lord. Glory, oh, we worship you, God. We glorify your name, Jesus. Thank you so much, Father God. Hallelujah. Glory to your name, Lord. It's really good to worship you, Father God. Hallelujah. Thank you so much, Father God. Hallelujah. Glory to your name. Hallelujah. We give you back all the glory, honor, and praise. In the mighty name of Jesus, we pray. Hallelujah. Amen. 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 Glory. Yes. Praise God. Let's hear the Amen. oh, oh, we have a testimony from Sister Okay. Nicole. Ayun po. Good evening po sa lahat. Naririnig po ba clearly po? It's loud and clear. Yes. Yun po. Sige po. Thank you po. So, yun po, very short lang naman po. Bale, yung testimony ko po is about my school matter po, no? Siguro po, some of you po, no? Yung nakwentuhan po ni Mama, baka aware po kayo. Ito po yung ano po ako sa PUP po nun. Hindi po kasi ako nakaabot actually sa enrollment nung sa K-POP, yung under academic po. Hindi po nakaabot nung enrollment po talaga that time. So, hindi ko rin totally expected na to this day na sa PUP po ako makakapag-aral. Kasi parang nagkaroon po kasi ng problems po nun sa previous school ko po, which is yung senior high po na graduatean ko, na nagkaroon po ng trouble na ma-acquire ko po sa kanila yung card ko po nung grade 10 from junior high kasi needed po siya as one of the requirements po para maka-enroll po sa PUP nun. And actually, kompleto na po ako sa requirements nun. Okay na po lahat. Grade 11, grade 12 card, nandun na po lahat. And other, credentials. Pero yung sa grade 10 na lang po, wala. Pero nakalagpas na po yung date ng enrollment na hindi pa rin po naka. And that time po, parang very, syempre po, kabado po, very confused na. And yung overthink po, the usual. Kasi, parang worried po ako, saan ako mag-aaral? Syempre po sa college po siya. So, very important phase po siya ng buhay ko. Lalo na po, nasa na po ako nagsisimula pa lang po ako sa stage ng adulthood. And, ayun po, na hindi po nakapasok under sa academic, but unexpectedly po, nakapasok po ako as a student athlete po, na wherein nag-aano po ako sa taekwondo. And through that
po. Parang dun po ako naka-enroll sa proseso na yun. Kasi syempre po, parang iba po yung process niya. Compared po sa mga academic passers po. Dun sa nauna pong enrollment na nag-occur po back then. So, sige po, medyo fast forward pa tayo. And syempre po, yung sa pag-ano din po, ng pag-process po yung about sa pagiging student athlete po. Yun pa, nasikaso na po requirement ng lahat. And we were informed din po by our captain and coach na talagang very late po yung mga athlete lagi sa enrollment. Kumbaga parang huli na po sila inaasikaso when it comes to ano po, pag-enroll sa kanila sa university po ng PUP. And ayun po, na ilang weeks po yung nakalipas that time. Yung tipong nag-orientation na po yung mga academic na nung ano po kasi sila first week of October ata po sila nag-start nung adjustment period na tinatawag, which is hindi ko naabutan kasi around that time hindi ko pa rin po alam kung anong course ko. Wala po akong access sa account ko. So parang ilang araw din po ako na ano na paano na yan. Pero syempre ayun po, during night nagpe-pray po ako na although syempre pa yung hindi po minsan maiwasan na magkaroon ng doubts na paano na, bakit ganito, mali ba decision ko? Yung mga questions po na nag-arise from the heart and from the mind. Pero parang inano po, sinantabi ko na lang po na, Lord, kayo nang bahala. Sige, kung part ng ano nyo, edi go po. na something like that po. And sa mga following weeks po, parang ang weird naman po kasi masyado naman po ako naging kampante na parang minsan pa po nalilimutan ko na ay wala pa pala akong course tas mga kabatch ko dun nag-aano na sila, mga organizations may sinasalihan na sila. Tas alam na nila kung sino mga teachers nila. Tas ako parang pa-chill-chill lang sa bahay. Ayun po. Ayun, habang tumagal, parang na-realize ko rin po na, ayun, parang part of God's plan din po pala. Na, kasi po, ano besides PUP po, naka-enroll din po ako actually sa PCC. Ano naman po siya, Filipino-Chinese College, pero syempre, masyadong beyond the reach ng family. Hindi kaya ng powers. Kaya, sa mga circumstances kasi na nakikita ko, parang pinupush talaga ni Lord na hindi ka meant dyan, dito ka na. Akala ko hindi ako sa PUP, pero yun pala may isa pang way para sa PUP, maka-enroll sa. Parang nung napagtagpi-tagpi ko po lahat ng pangyayari, doon ko pa nakita, parang sa isang direction po talaga siya nag-lead na dito ka sa PUP, kabala ka dyan, ka tatatawag. Parang ganun po. Na wala, it's very amusing po na minsan hindi natin nare-realize sa life po natin na although nasa kalagitnaan po tayo ng misfortune na hindi po natin maiwasang mag-worry, na halos mabaliw-baliw tayo kakaisip, kakatanong kung tama po ba yung mga naging decision natin. Pero in the end, marirealize natin na everything pala na was part of God's will na. Ayun din po, sinama ko po siya sa prayer ko every night na, sige God, let your will be done po. Kung ano pong gusto niya mangyari sa buhay ko, sige po, go po tayo dun kasi alam ko naman kayo yung makakaalam kayo yung makakaano sa kung ano yung ikabubuti ko. So, ayun po, God's will po ngayon, na po ako. Sa psychology po nakapasok, which is very amazing po, no? Yung iba po kasing students, yung nakuha lang po nila, mga third choice nila, fourth choice nila. Pero ako po, yung nakuha ko yung first choice ko po sa sa mga chosen course ko, which is psychology. Kaya talagang po talaga ako. Very surprised pa ako, napatalin ako na, ay wow, first choice, ang angas naman nun. Na, ayun po, natuwa ako na, ngayon po, nag-enjoy pa ako kasi very interesting and very profound po yung mga lessons namin. And, ayun po, to end this po, very thankful po ako na nag-trust po ako kay Lord in the end na tinuruan niya ako maging patient po na despite things going haywire na everything is has a reason bakit nangyayari siya. So yun po, thank you Lord. Yun na naman po. So thank you po sa time. So, wag na mag-worry. Panalangin talaga. Di ba? Nung nilagay sa panalangin, saglit lang, di ba? Hallelujah. Ganyan po ang nangyayari kapag may panalangin. Kapag ilagay sa panalangin, yung worry mo, worry ka ng worry, nasayang ang buong weeks mo. So, pag nilagay sa panalangin, inuuna talaga ng Panginoon. Amen. So, yan po ang isa sa mga answered prayer natin sa
prayer chain Yes, natin ngayon. praise God. No, sa susunod na days, you will hear lahat ng answers ng prayer chain natin. Nandito po sila. Praise God. 2 to 3 minutes na. Okay, so let's go to the Word of God. Hallelujah. Good evening, everyone. Kay Sarah. Ellen? Yes po. Wow, nakaka-amaze talaga ang Lord. So, thanks God. Answers prayer tayo. Congratulations dahil Yes, amen. sa UP niyan. Ay, PUP pala. Ayan, PUP pala. So, praise be to God. At sa gabing ito, it's an honor na kahit naka-schedule ako ng Thursday, but now I'm available naman, and praise God, magandang panahon sa amin ngayon. Walang Amen. ulan, malakas na hangin, may kuryente kami at may Wi-Fi, internet connection. So, to God be the glory. Hallelujah. Timing, right timing. So, praise God. So, sa gabi po ito ay pag-aaralan po natin, siyempre, ay ang mabuting balita ng kaligtasan na punong-puno ng pag-asa na nagbibigay sa atin ng direksyon, kung paano tayo magiging matatag at kung paano tayo lalong mapapamahal sa Panginoon at kung paano tayo lalong mapapalago ang ating spiritual na buhay at pakikipag-ugnayan o relasyon natin sa ating Diyos Ama. Sa gabi pong ito, kung meron po kayong mga Bible, so thanks God, meron tayong kapatid na si Sis Londa B na matyaga, na anong tawag dito? Yes, amen. Yeah, praise God. Nakaka-bless naman. Ubi-bless ako pag pinapanood ko yung mga minsan naiiyak pa ako. Napapanood ko yung mga recorded. So, thanks. Pag minsan-minsan, so sobra ko sigurong bilis. Minsan hindi ako masundan. Pero ganun pa man, nakaka-amaze naman si Lord dahil napakalawak ng ating pangunawa. Amen. So, to God be the glory. Open our Bible sa book of 2 Peter. Ayan, 2 Peter chapter 3 verse 17. Sige po, ito pong sa wikang English NIV version. So 2 Peter chapter 3 verse 17 and 18. Therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position. Verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory, both now and forever. And also, buksan din natin, tatalon tayo sa 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2. So chapter 2 ng 1 Peter. Therefore, rid yourself all of malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Verse 2. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. So, praise God. Mapapansin po natin dyan yung keyword na grow. Ayan. Sa 2 Peter chapter 3, verse 17, ayan, doon sa verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord Savior Jesus Christ. And sa 1 Peter chapter 2 verse 2, ang sabi diyan, like a newborn babies. Ayan. Ang sabi diyan, crave pure spiritual milk so that by it you may grow in your spirit, in your salvation. So, to God be the glory. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay, sino po dito ang mga kasing edad ko na batang-bata pa na kilalang alam na alam ang story ni Snow White? Alam niyo po, mula pagkabata, di ko alam ang story ni Snow White. Pero nung nagkaanak po ako, naipanganak ko po si Keziah Faye, ang aking unika iha. Alam niyo po ba na
nung ipinanganak ko siya, lahat ng mga characters ay ibinili ko. Alam mo yung uso pa noon ng DVD. So lahat yung binibili ko para sa anak ko. At isa doon sa ay si Snow White. Ito kasing si Snow White ay meron siyang alam niyo po kung anong story niya, meron siyang kasamang 7 dwarfs. Tama ba? Si Snow White. Ayan. So ngayon po, pag yan po ay minsan bilang isang mga Kristiyano, tayo ay parang si Snow White. Or parang, alam mo yung bidang-bida. So, bilang bidang-bida, meron tayong mga kapaligid na kontrabida. Ayan. At yan ay, mga kontrabida na yan, ay ang mga pakawala ng ating kaaway para tayo ay pigilan na lumago sa ating spiritual na buhay, lalo na sa ating relasyon sa ating Diyos Ama ay hindi mapalago. Sa gabi pong ito, ang pag-aaralan po natin ay 7 things that hinders our spiritual growth. Ayan. Kung ang ating tatalakayin natin ngayon, ano po ba itong 7 things that hinders our spiritual growth? Kung meron pong 7 dwarfs sa Snow White, ang mga Kristiyano ay meron ding 7 dwarfs kung bakit hindi po lumalago. Ito ang nagiging hadlang kung bakit hindi lumalago ang isang tao na kahit na Kristiyano na o tumanggap na kay Jesus Christ bilang sariling Panginoon tagapagligtas, or meron ding matagal ng Kristiyano, pero yung paglago niya, alam niyo po yung salitang malnourished, ayan. O di kaya naman ang pangit nga lang banggitin, pero yung alam mo yung bansot, ayan. Meron din naman tayong tinatawag sa mga nagpaplantita dito ng mga kasamahan ko, mga kapatiran ko. Alam mo yung merong sino dito ang mahilig sa bonsai. Ako wala pa kasing bonsai kasi napakamahal ng bonsai. Pero ako ngayon ay nag-aaral mag-bonsai. So ngayon, itong bonsai na ito, napakagandang tingnan. 'Di ba? Pero maaamis ka kasi sa sobrang niyang ganda, kahit na 25 years na siya, pero maliit pa rin. Kahit na matagal na siyang nabubuhay, pero makikita mo maliit siya, kahit maganda siya, pero maliit pa rin. Ibig sabihin, hindi normal yung kanyang paglago. Bilang isang Kristiyano, lalo na po sa mga baguhan dito, sino po ba dito yung mga baguhan? Magsabi po ng amen. Yung mga bagong tumanggap sa Panginoon. So, sa tingin ko kung wala naman. Pero, kung meron po ba? Ayun, meron. So, Amen. sa mga baguhan na kasama namin ngayon, at hindi lang ito para sa mga baguhan, para sa akin din po ito, para sa bawat isa din po ito. Ano ba itong 7 things that hinders our spiritual growth? Na nagiging, kung bakit tayo nagiging dwarf, nagiging bonsai sa pananampalataya, at ito ang dapat nating iwasan. Ang sabi dito si Peter po, ito pong kanyang sinulat mula 1 Peter hanggang 2 Peter. Ito po yung sinulat niya bago siya mamatay, na inaasahan niya na ang bawat Kristiyano na kahit siya mamatay, na ibigay niya na yung mga reminders, mga paalala kung ano ang dapat makita sa isang mananampalataya, sa isang believers, sa isang follower of Christ. Ayan, nililinaw ko po yun. As a follower of Christ, meron tayong dapat nakikita sa atin yung paglago. Saan tayo dapat maglago? Sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus, na hindi lamang natin siya kilalang tagapagligtas, kundi dapat kilalanin natin siya bilang ating Panginoon. At bilang siya ang ating Panginoon, ano ang ating bahagi bilang tagasunod, bilang anak, bilang tayo po ay mga mananampalataya? Ano yung ine-expect sa atin? So, ang ine-expect sa atin, of course, dapat maging kagaya daw tayo ng babies. Ayan, yung mga bata, di ba? Yung baby, isa lang ang kinikrave nila, na makatikim ng milk. Ayan, kahit araw-araw, hindi sila nagsasawa na mag-take ng milk hanggang pag-edad ng 7 years old, di ba? Kaganyan ang mga baby. So, of course, pag nag 7 years old na mga bata, nagsawa na sila sa milk. Kasi iba na yung panlasa nila, nagbabago na
yung panlasa, yung kanilang panunaw, ayan. Ibig sabihin may paglago na nangyayari sa kanilang physical na katawan. So it means mga kapatid, sa ating spiritual na buhay, mula nung kung tayo po ay nakaranas ng pagiging baby Christian, nung bagong panganak tayo sa spiritual, tinatawag tayong we are babe Christian, mga baby Christian pa. At bilang baby Christian, ang nagiging milk natin araw-araw ay yung word of God. Itong Amen. salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan at paglago sa ating spiritual na buhay. Ito yung nagiging pagkain natin. So, hindi naman siyempre mananatili na tayo ay isang baby. So, katulad ng sinabi ko kanina, bilang Kristiyano, dapat ini-expect sa atin ng ating Panginoon na meron tayo dapat na inaasahan na paglago. Pero bakit merong ito yung dapat na tingnan natin, ano ba yung mga hinders o yung nagiging hadlang, bakit walang paglago ang isang tao habang patuloy siyang sumusunod sa Panginoon kahit na matagal na siya. At kanina nabanggit ng ating kapatid na nag-testify na number 1 na nagiging hinder, bakit nagiging dwarf ang ating pananampalataya at hindi lumalago. Number 1, we need to avoid is worry. Ayan, kagaya ng ating kapatid kanina, nag-worry siya kasi baka hindi siya makapasok. Actually, that is very normal na sa isang tao ay ang mag-worry. Pero, merong sinasabi ang Panginoon sa atin na hindi tayo dapat nag-worry kung tayo kilala natin ang Diyos na ating kinikilala na meron siyang magagawa sa panahon na iniisip natin na walang mangyayari. Diba? Sabi yung kantang Waymaker. Si Lord, He is the Waymaker. Amen? Amen. Tama ba yun? Yung kanta, Waymaker ba yun, sis Nin? Waymaker. Yes. Yeah. Yung Waymaker, napakaganda ng lyrics niya kasi naalala niyo si Moses nung wala na siyang magagawa kasi nandoon na yung mga kalaban eh. Yung wala na sila nagpakalayo sila tinakasan nila yung si Farao, alam niyo, para mapalaya ang mga Israelites mula sa kamay ng sa Ehipto. Nakalaya na sila pero hinabol pa rin sila ni Farao. Alam mo, yung ginawa ni Moses, na sa halip na mag-worry siya, kahit na yung mga Israelite nag-worry na, sabi nila, ano ba naman Moses, dinala mo ba kami dito sa disyerto para patayin, para gutumin, para mauhaw? Ano ba? Hanggang sa dumating sila sa point na sa pagtakas nila mula sa kamay ni Farao, ay nandoon na sila sa bingit ng kamatayan. Kung tayo yung nasa sitwasyon ng mga Israelites at si Moses ang leader na sinisisi, ano ang iyong gagawin? Na wala ka nang mapuntahan. Pagtingin mo sa kaliwa, nandun yung mga kalaban. Pagtingin mo sa kanan, nandun yung mga kalaban, napapaligiran ka na. Lalo na pagtingin mo sa likuran. So, pagtingin sa harapan, mayroong karagatan. At hindi man sila doon makakatawid para takasan itong mga Egyptian, yung si Farao. Pero anong ginawa ni Moses? Saan siya tumingin? Sabi doon, sa Panginoon siya tumingin. Amen. Na sa halip na mag-worry siya, hindi siya nag-worry, bagkus nagtiwala siya sa Panginoon at sumunod siya sa nais ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanya, "Oh Moses, anong ginagawa ng tungkod na hawak mo? Iunat mo yan sa karagatan at anong nangyari sa dagat?" Ang sabi doon ay nahati ang dagat upang makatawid ang mga Israelita na pinili ng Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, isa ka sa pinili ng Diyos. At dahil pinili ka ng Diyos, pinili tayo ng Diyos, hindi nais ng Diyos na tayo ay magapi. Hindi nais ng Diyos na tayo ay maging talunan. Hindi nais ng Diyos na tayo ay malagay sa panganib. Kaya ang dapat nating iwasan ay ang mag-worry, sapagkat ang pag-worry, ito ay ginagamit ng kaaway para hindi tayo lumago sa pagkakilala natin kay Kristo. Amen. So, yung worry, sabi sa Matthew chapter 6:27, who of you, by worrying, can add a single hour to his life? Yan ang tanong ni Matthew. Meron na ba ditong nadagdagan ang buhay dahil sa pag-aalala? No one. Ang sabi, wala ng sinuman. Wala sa sinuman ang
ang nakakapagdagdag ng buhay. Kaya nga ang pag-worry, isa ito sa kasalanan. Kasalanan din ito. It means if ang isang Kristiyano ay nag-worry, ibig sabihin ito ay walang pananampalataya sa gagawin at magagawa ng Diyos. So, ito yung isang hadlang, yung pag-worry. Kaya tularan natin si Moses na hindi siya nag-worry kahit sinisino siya ng mga tao, kahit siya kung ano-ano nang binabato sa kanya, yung pagtitiwala at pananampalataya niya ay nanaig pa rin sa Panginoon. Amen? So, ito yung isang hadlang. Yung worry. Mga magulat kapatid, hindi makakapagdagdag sa ating buhay ng kahit single minute ang pag-aalala. Bagkus ang pag-aalala, ito ay ang nagiging dahilan o sanhi para ang isang tao ay magkasakit. At ang worry din, isa rin daw po ito sa sanhi kung bakit ang isang tao ay nagkaka-cancer, nagkaka-ulcer, o lahat ng uri ng sakit. Ang sanhi nito ay worry. So kaya kung gusto mong magkasakit, mag-worry ka. Pero kung gusto mong maglago sa pananampalataya, magtiwala ka sa Panginoon. Amen? So, Amen. wow, hallelujah. We have a freedom. Kaya, no need to worry. Magkakadagdag lang yung wrinkles natin. Amen? At ayaw ng Lord yun. Kaya sabi ng iba, wow, ano kaya ang sikreto ni Sis Nin? Bakit kaya still, look young? Isa lang ang sikreto, magbabad sa presensya ng Diyos. Amen. Lalo na kasi ginagawa natin. Amen. Lagi tayo Amen. merong prayer time, gabi-gabi. Nakakatulong ito para bago tayo matulog. Ay, masarap matulog kapag nakapanalangin na. So number 2, bibilisan ko po. Hindi naman, 7:52 na pala. Pero ilan pa naman to? Number 2, angry. Yung galit. Huwag nating hayaan na tayo ay matutulog na may galit. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse, ano ba ito? Parang mali. 26 ba yan? Verse 6, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Do not give the devil a foothold. Ito, wag daw nating hayaan na lubugan ng araw yung ating galit. Bakit po? Kasi pagka ito ay hinayaan natin maghari sa ating puso na bago matulog, makakagawa na ang kaaway para madagdagan yung galit sa puso natin pagising. Kaya dapat bago tayo matulog, wala na tayo dapat galit. Masama bang magalit? Okay lang naman magalit. Pero iwasan ang magkasala. Ano ang ibig sabihin nito? Kung halimbawa nagalit ka dahil may ginawang masama yung tao, nagalit ka dahil doon sa ginawa niya. Pero wag nating hayaan na yung galit ito ang maghari sa ating mga puso sapagkat hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kahit si Jesus Christ nagalit nung ginawa ng mga tao na palingki yung kanyang templo, nagalit si Jesus Christ. Actually, nagwala pa siya doon. So it means you can express your feelings. Kung ikaw man ay nagalit, you can express. But don't let the devil, sabi diyan, do not give the devil, sabi diyan, a foothold. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon na itong kaaway ay makaksingit maghari sa ating puso. Now, sige, magalit ka pa. Sige, gantihan mo yan. Labanan mo yan. Ginawan ka ng masama. Gawan mo rin ng masama. Yun si Satan. Doon na yung magsisimula. Kaya sabi, in your anger, do not sin. Huwag tayong magkakasala. Huwag nating hayaan na lubugan pa ng araw. Ayan, maggagabi na, may galit ka pa rin. Kaya tuloy, hindi ka makakatulog. So, sino ngayon ang lugi? Di ba? Itong galit, isa ito sa mag-aalipin sa isang tao para mapumatay. Kaya ito ay nagiging sanhi para hindi tayo lumago at dapat nating iwasan na maghari sa ating puso yung angry. Amen? Angry. And number 3, stingy. Or stingy. Ayan. Ano ba? Tama ba yun? Stingy. Itong pangatlo na dwarfs ng buhay o ng ginagawa ng kaaway para tayo ay wag lumago. Itong stingy, anong ibig sabihin itong stingy? Ito yung sinasabi nila, ay kuripot. Ayan, kuripot daw. Sabi, may Ilocano ba dito? Sabi ng iba, pag Ilocano daw, kuripot. Hindi naman daw kuripot ang Ilocano. Marunong lang silang mag-budget. Amen po ba? Tayo din mga Kristiyano, hindi naman tayo talaga kuripot. Amen? Amen. Tayo ay marunong lang mag-budget. Nilalagay lang natin sa tama
Ang para sa Panginoon ay para sa Panginoon, ang para sa pagkain para sa pagkain, Amen. di ba? Ito yung pagdating sa Panginoon, huwag tayo talagang maging kuripot. Ayan. Lalo na yung time natin, huwag tayong maging kuripot. Ay, ano ba yan? Ang tagal-tagal naman ni Pastora Ellen mag-preaching, mag-alas 8 na, kakain pa ako, nagugutom na ako. Yan. Huwag tayong maging kuripot sa time sa Panginoon. Ang sabi sa Proverbs 11:24, one man gives freely, yet gains giving more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Yan. Marami mga tao daw na yan, one man gives freely. Pwede tayong may freedom tayo na magbigay para sa ating Panginoon. Huwag natin anong tawag doon? Kukuriputan si Lord. Kung sinabing para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Halimbawa, yung time natin sa pananalangin, sa pananambahan, sa pagpupuri, sa paglilingkod, huwag natin kukuriputan ng Lord. Ibigay natin yung best natin sa Lord. Yan ang lagi ko pong sinasabi. Kapag katulad ng nabanggit ko nung nakaraan, lagi kong pinapaalala sa aking kapatid, sa aking anak, sa aking pamangkin, sa mga kasama ko dito sa bahay, maging kay Bel, kung ginagawa natin ang isang bagay, gawin natin yung the best. Huwag nating kukuriputan, huwag nating titikin ng Lord. Huwag tayong magdamot, amen. Huwag nating pagdadamutan si Lord. Maglamot ka na sa ibang bagay, huwag kay Lord. Kaya kapag naging madamot ka kay Lord, magiging madamot din siya sa'yo. Kaya bakit nagtataka ka, Lord, bakit naman nagbibigay naman ako sa iyo? Bakit naman wala ako natatanggap? Kasi hindi nakabase si Lord sa binigay mo. Ang tinitingnan ng Lord kung paano mo ito ibinigay. Amen. Kung paano natin to ibinigay. Yun ang tinitingnan ng Lord, hindi yung halaga, hindi yung laki, kundi paano natin hindi kinukuriputan si Lord? Paano ba natin hindi tinitipid si Lord? Paano ba natin binibigay yung best sa Lord? So ito yung number 3, is yung stingy. Yan. Yan, makikita niyo yan, basahin niyo po ang Proverbs 11:24. And number 4, bibilisan ko. Okay lang po ba kayo mga kapatid? Yes po. Okay. Number 4, na hindrance kung bakit hindi tayo magiging malago sa pananampalataya because of being lazy. Yung laziness, alam nyo. Minsan nagtataka tayo, Lord, bakit naman natagal-tagal ko na sa trabaho sa posisyon na to, hindi ako napopromote? Kapatid, baka naman ay nagtatamad-tamaran lang tayo. Ayan. Yung mga naalala ko po, ako po ay nagalit doon sa sa munisipyo kasi po nang pumunta kami doon sa sa bayan para humingi ng alam mo po yung mga kasi nakaupo minsan kuya-kuya ko, sorry for that term. Alam niyo po, nandoon kami, nag-antayin daw namin at ang sabi ng tao, sorry po, mag-antay lang po kayo at natutulog pa. Oras ng trabaho, natutulog. So, nagsalita ako, ganito na po ba dito ngayon? Yung tao na paglilingkuran ang mag-aantay kung kailan magigising yung nakapwesto. Sabi ko, may oras ng pagtulog sa bahay pero sa office. Alam mo, gusto ko ng picturean yung tao na yon pero talagang nagtimpi ako, Lord, bigyan mo ko ng mahabang pasensya. Yung laziness, yung pagiging tamad, mga magulang kapatid, wag lang natin itong huwag natin tingnan ng ibang tao, tingnan natin sa sarili. Sa trabaho ba ako ay nagiging tamad o masipag? Nagtatrabaho ba ako para sa kapurihan ng Panginoon o nagtatamad-tamaran ako dahil gusto ko lang naman magsahod ng malaki? How can a person na mag-expect ng promotion kung tatamad-tamad naman? Anong sabi po kung i-take note mo niyo po, Proverbs 13:4, Proverbs 22:29, Proverbs 12:24, at sa 2 Thessalonians 3:10. Ang sabi sa 2 Thessalonians 3:10, ang sabi doon ni Paul, ang mga tamad ay huwag pakainin. Wow, grabe. Yung tamad, talagang biblical na sinabi talaga ni Paul. Kasi sabi ni Paul, ako nga bilang isang minister, bilang apostle, naglilingkod ako, ginagawa ko ang lahat, nagpapakasipag ako, hindi ako umasa sa ibang tao. Ayan, sabi niya doon. Kasi ang tamad, wag daw pakainin. Ibig sabihin,
kung tayo ay tatamad-tamad, huwag tayong mag-expect ng promotion. Halimbawa po, si Joseph, kilala po natin si Joseph. Bakit siya na-promote? Bakit siya na-promote as an governor sa Old Testament? Kasi si Joseph, sa ginagawa niya yung kanyang lahat ng magagawa sa bawat posisyon mula sa mababa hanggang sa na-promote siya pataas ng pataas hanggang maging isang governor. So makikita natin yung promotion sa buhay ni Joseph. Why? It's because hindi po siya nagpaalipin sa espiritu ng katamaran. Ayan. Right. Huwag tayong maging tamad sa Lord. Huwag tayong magtamad-tamaran sa pagbabasa ng Bible. Huwag tayong maging tamad sa Amen. pagkikinig ng Word of God. Huwag tayong tatamad-tamad at tutulog-tulugan sa pananalangin. Huwag tayong tatamad-tamad Hallelujah. patungkol sa Lord. Magpakasipag tayo, sabi sa 2 Corinthians 15, o 1 Corinthians 15:58. Magpakasipag kayo. Yamang alam ninyong nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ito Hallelujah. yung sa kung magpapakasipag. Kung wala ng pagkakataon, kailan pa tayo magsasabing, Lord, maglilingkod na ako sa iyo. Ngayon po kasi dahil nga sa pandemic nahinto ang aming nahinto po ang aming kids ministry, nahinto po yung aming youth kasi talagang grabe yung sumunod sa protocol. At ngayon po kahapon may binisita po kami na isang miyembro at hindi ko po akalain na ganun ang kalagayan niya. Nung after po nung typhoon last year, yung bahay niya ay nasira. At ngayon nakatira na lamang siya sa yung pinagtagpi-tagpi na alam mo yung mga kasako-sako, sako-sako. Nagkataon na nagpalit na kami ng bubong, yung aming nipa ay magaganda pa. So dahil siya ay naglalaba dito sa amin, talagang hindi po kami ng Lord maging sibil na ibigay yung nipa sa kanya. Pero hindi namin alam na ganun pa lang yung sitwasyon niya. Tapos bumalik siya dito, umiiyak. Sabi niya, thank you, Ate Helen. Talagang grabe. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Kasi talagang kailangan namin yun. Alam niyo po, hindi ko inaasahan na kailangan niya pala yun. Nagkahapon nakita ko yung nipa na ibinigay namin, hindi pa pala nailalagay dahil walang kukulamber. Grabe yung ng puso ko. Kagabi, di ako makatulog. Iniisip ko sila. Grabe naman yung sitwasyon na yun. Na hindi pa sila nakaahon after typhoon. Pero nakita ko naman kung gaano siya kasipag. Talagang grabe. Pero talagang sa sipag niya, in return, ginagantihan talaga namin ang kasipagan niya. Pag sinabi namin maglaba lang siya, hindi lang paglaba ang ginagawa niya, kahit maglinis ng CR namin, kahit maglinis ng electric, pang ginagawa niya pag may time. Nakakaamis. And I praise God kasi kahapon birthday niya, nalaman lang namin, so dinalhan namin ng konti. At nung nakita ko yung kanilang sitwasyon, naawa po talaga ako. Sabi ko nga saan kaya ako na makabili man lamang ng kukulamber. Dinidesire ko na mabilhan sila ng kukulamber para maikabit yung nipa. Kaya praise God. So yun po, yung laziness, pasensya na po, laziness, ayan. Yun, wag natin paghariin na yung iba po kasi na nasa government official, sabi daw ng isang nabasa ko na karamihan daw sa mga government officials kapag malapit ng mag-alas 5, alas 3 pa lang nagkukuya-kuya-kuy na, nagbe-make up na, nagbe-lipstick na nagre-ready na para umuwi. Kaya yung iba hindi na ginagawa ang best kasi inaantay na lang yung oras ng uwian. So how God, paano ba malulugod ang Diyos kung ganun ang magaging attitude, lalo na sa ating mga Christians? Learn to be different. Amen po ba? Huwag tayong maging kagaya ng mga taong walang pananampalataya. Sa atin dapat nakikita ang kasipagan upang tayo ay ma-promote sa posisyon na ninais. Alam niyo mga kapatid, yun lang naman talagang sekreto eh. Do your best for the glory of God. And number 5, tiny. Ayan, sa Isaiah 55:8. Ayan, tatapusin ko lang po, madalian lang. Yung tiny, ibig sabihin, ay Lord, wala naman akong alam paano ako maglilingkod sa iyo. Lord, grade 1 lang, grade 6 lang ako, wala talaga akong magagawa. Lord, wala akong talent. Ayan. Minsan yung tinitingnan natin yung sarili natin na maliit lang ako, Lord, wala akong kakayanan. Minsan yung ganun ang tingin natin sa ating sarili. Mga kapatid, mga magulang at kapatid, we are created by according to God's image. In God's image,
kawangis natin ang Diyos. Dahil kawangis natin ang Diyos, special tayo sa paningin ng Panginoon. Huwag mong tingnan ang sarili mo na maliit ka. Huwag mong tingnan ang sarili mo na wala kang magagawa. Huwag mong tingnan ang sarili mo na ganito lang ako, wala akong talent, wala akong kakayanan. Kasi iyon ang nagiging kaparaan ng kaaway para hindi tayo lumago sa pananampalataya na ilalagay sa ating isipan ng kaaway na wala kang kagamit-gamit, hindi ka kagamit-gamit, wala kang kwenta. No! Tayo ay may kagamit-gamit sa harapan ng Panginoon. Di ba? Amen? Kagamit-gamit tayo, hindi tayo yung, sabi nga, hindi tayo yung buntot, tayo yung ulo. Paano natin masasabi na wala tayong kwenta? Amen? Kung yun ang tingin ng tao sa atin. No, it's not. Tayo po ay special. We are ambassador of Christ. Wow. Kaya huwag natin sabihin na tayo walang magagawa because we are more than conqueror. We are Christ ambassador. Amen? Kaya may special na kakayanan tayo na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag mo sabihin na wala kang kwenta, wala kang magagawa, wala kang kakayanan, na ikaw ay, sabi ng iba, yung salitang bobo. No, you're not. Walang nilikha ang Diyos na bobo. Ang lahat ay binigyan ng Diyos ng kakayanan. Ikaw at ako, lahat, bawat isa sa atin may kakayanan. Mayroong magagawa tayo sa harapan ng Panginoon. Huwag tayong padaya. Kaya ano sabi ni Peter? Sabi diyan, sabi ni Peter, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawlessness men. Yan. Be on your guard. Ingatan natin yung ating sarili na huwag tayong madaya at ano ng kaaway, mahadlangan sa paglago because we are not. Dinewin po ba? Hindi tayo. Huwag natin sabihin, oh, hindi ko yan kaya, pastora, hindi ko kaya. Ayan, wala akong alam. Ayan. Kung gaano kaliit tayo mag-isip, ganun din kaliit ang mangyayari sa ating buhay. Kung gaano tayo kaliit mangarap, maliit din na pangarap ang mararating natin. Amen? Kaya aim high because we are God's, special, we are special to God. Amen? Hindi tayo kawalan. Hindi tayo ay may halaga sa Panginoon. And number 6, wow, matatapos na ako mga kapatid. Nosy, ayan. Isa ito sa hadlang para hindi maglago ang isang Kristiyano. Yung alam mo po yung mapangpuna, yan. Nandiyan pa po ba kayo? Marami sa ating paligid na hindi nakikita ang sarili, pero nakikita ang iba. Anong sabi sa Matthew chapter 7 verse 3? Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and no pay attention to the plank in your own eye? Wow. Nakikita mo yung yung muta sa mata ng iyong kapwa, sabi doon ni Matthew. Pero yung troso sa iyong mata, sa iyong sariling mata, hindi mo nakikita. Ito yung mga taong mapagpuna. Ayan. Ibig sabihin, fault finder. Ayan. Nosy. Yung fault finder na binibilang, tinitingnan kung ilang beses ka na nagkakamali, ano yung mga kapalpakan mo, ano yung mga hindi ka nais-nais, yung pagiging imperfect natin, yung, alam mo yon. Minsan kapag tayo nagsimula na tingnan ang ating kapwa at hindi natin nakita yung ating sarili, mga magulang kapatid, hindi tumitingin ang Panginoon kung ilang beses tayo nagkakamali sa isang araw at kung ilang beses na po tayo pumalpak. Pero ang mga taong nakapaligid sa atin, lalo na si Satan, gumagamit siya ng mga tao para tayo kutyain, para tayo ay hanapan ng mga butas sa mga pagkakamali natin, especially ang mga Kristiyano. Ang tao laging nakamatsyag sa atin. Kapag tayo nagkamali, sasabihin na, ganyan ba ang Kristiyano? Dahil hindi alam ng tao na hindi naman talaga tayo perfect. Nasa proseso pa tayo, hinuhubog pa tayo ng Panginoon. Bawat isa sa atin may mga pagkakamali pang nagagawa. Pero yun nga kasi ang mundo. Nakikita yung pagkakamali at puwing ng ibang tao, pero yung sariling pagkakamali, pag iyong tinuwid, ayaw magpatuwid. So that is the very dangerous na isa yan sa hinder kung bakit hindi lumalago ang isang Kristiyano. Kasi tinitingnan
ang kapwa Kristiyano at ang ibang tao kung ano ang mapupuna. Ang tawag diyan ay mapagpuna. Ayan. Gustong-gusto nila na pinupuri sila. Yung alam mo yung ito yung mga taong tawag dito yung gusto nilang man's pleasure. Yan. Gusto nilang sila ang laging napupuri ng wow, ang ganda-ganda mo naman sis. Wow, ang galing mo naman kapatid. Wow. Yung palagi siyang gusto niya, siya ay napupuna sa mga magagandang ginagawa niya. Pero siya naman ay mahilig magpuna ng mga pangit na ginagawa ng kanyang kapwa. Kahit hindi pangit yung ginagawa ng kanyang kapwa, ang tingin niya pangit pa rin. Kahit ginawan mo na ng mabuti, pangit pa rin. Kahit na binigyan mo na ang lahat, ibinigay mo na ang lahat sa kanya, pangit pa rin to sa kanyang paningin. Kaya, nosy. Isa ito sa hadlang upang hindi tayo lumago sa spiritual. And last, phony. Si phony. Yung mapagpanggap, alam mo yun, mapagpanggap. Sa harapan ng Panginoon, mga magulang at kapatid, hindi tayo pwedeng magpanggap. Kasi yung bawat tibok ng ating puso, alam ng Diyos. Kahit po yung bilang ng ating buhay, alam ng Diyos. According to Psalms 119 verse 45, pakibasa nilang po. Ang sabi po doon na kung tayo po ay mapagpanggap sa harapan ng Panginoon, hindi natin kayang dayain ang Lord. Kaya nating dayain ang ating kapwa. Pwede natin tayong magkunwari sa harapan ng kapwa, pero sa harapan ng Panginoon, hindi tayo pwedeng magkunwari. Wow. So mga magulat kapatid, I really praise God, mga magulat kapatid, kasi tayo ay narito ngayon magkakasama na laging nakakarinig ng mga pagpapaalala mula sa salita ng Diyos na kung minsan ito ay masakit. Subalit ang sakit, alam niyo po, ang katotohanan talaga ay masakit. Ngunit kapag ang katotohanan ay tinanggap natin, tayo ay mapapalaya mula dito. Amen? Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin sa anumang bitag ng gawa ng kaaway. As a Christian, I pray and I pray nawa hindi lamang tayo sa pakikinig, kundi nawa maisagawa natin ito sa tulong ng banal na Espiritu. Maaring ikaw ngayon ay nag-aalala, maaring ikaw ngayon ay may galit, maaring ngayon tinitipid mo si Lord, maaring ngayon natatamad ka na mag-join sa fellowship, natatamad ka mag-join sa prayer time kasi matagal mag-pray. Maaring tiny, sinasabi mo wala kang ngayong kakayanan, maliit lang ang kakayanan mo, wala kang magagawa. Or maaring napupuna din natin ang ibang kapwa natin, ang ating mga kapaligiran, ang ating mga kapitbahay at kung sino-sino. O maaaring tayo ang laging napupuna o pinupuna. O maaaring tayo po ay nagsasabi na masaya ako ngayon, pero deep inside meron pala tayong naitatago na kalungkutan, meron pala tayong dinaramdam sa ating kalooban. Hilingin natin sa Panginoong Hesus, sa pagkapangyarihan ng banal na Espiritu na ma-overcome natin yung worry, yung anger, yung stingy, yung laziness, yung tiny, nosy, and phony. Why? Because God wants us to grow in our spiritual lives. Kasi sa pagdating niya, ang titingnan niya ay hindi kung gaano tayo kagaling, kundi ang titingnan ng Panginoon kung paano natin ginawa ang mga bagay para sa Kanya. Ang puso natin ang titingnan ng Panginoon. Kung paano ito lumalago sa pagkakilala at pagnanais na lalo pang makilala ang Ama. To God be the glory. Ang sabi po dito, desire, let us desire, or let us crave. Sabi doon, yung milk, yung spiritual milk. Huwag tayong magsawa. Ibig sabihin, huwag tayong magsawa upang hindi, para na sa ganon, lumago tayo. Huwag tayong padadaig sa anumang gawa ng kaaway. Be on your guard so that you may not be carried away. Amen? Amen. 1 Corinthians 15:58, sabi doon, wag tayong maghinawa. Binanggit ko na po ito mga magulang kapatid. Huwag tayong maghasawa sa paggawa ng mabuti. Lalo na ngayon, nalalaman natin na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang lahat ng ating ginagawa, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. To God be the glory.
ang gabing igabi Hallelujah. ating nagawa. Meron itong kabuluhan sa harapan ng Diyos Ama. Nakikilala niya ang bawat isa. Maring hindi ko po kayo kilala, hindi ko kayo nakita personal, hindi ko po kayo kilala kung ano ang nasa puso niya ngayon. But God knows everything sa ating puso. Maging ako, wala akong may tatago sa ating Panginoon. Wala akong maililihim sa Ama. May mga pagkukulang din ako, may mga kahinaan din ako, but I desire the power of the Holy Spirit to strengthen me, to help me. Let us desire the power of the Holy Spirit to dwell in our hearts para ma-overcome natin na huwag tayong magapi ng kaaway. Bagkus tayo ay maging matagumpay because we are more than conqueror. Amen. At inaasahan po ng Amen. Panginoon na bago siya dumating, yung paglagong espiritual ay nasa atin na. Hallelujah. 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 So praise God. Nakuha niyo po ba? Hallelujah. I hope and I do believe na nagsasalita ang Panginoon sa ating gabi-gabi. So habang tayo po ay nag-aaral, kung meron pa man po sa gabing ito na baguhan sa pagtitipong ito, ngayon ka lamang naka-attend, ngayon ka lamang nakapakinig ng mga pangangaral, ang sabi ng Biblia, mula sa pakikinig tayo ay magkakaroon ng pananampalataya. Paano tayong makakarinig kung wala namang nangangaral? Praise God, dahil gabi-gabi merong mga pastor dito na nangangaral, merong mga kapatiran na ginagawa ang best para maipangaral ang good news about the salvation. And tonight, kung meron po ngayon na baguhan and you are willing to surrender your life to God, at gusto mo ngayon buksan ang iyong puso at tanggapin si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, nais ko pong marinig ang salitang Amen. Amen. So Amen. praise God. Kung Amen. ikaw po ngayon, salamat sa Lord. Hallelujah. You are blessed, kapatid, na narito ka ngayon. Kung first time mo ngayon, nais mo ba, handa ka na ba, nabuksan ang iyong puso para tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas sa gabing ito? Please say amen. 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 Praise God. Sumunod po kayo. Maaari po bang sumunod kayo sa panalangin ito? Gawin niyo po itong personal na panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, lumalapit po ako sa iyo na may pananampalataya. Lumalapit po ako sa iyo ng may pananampalataya. Iniaalay ko po sa iyo ang aking buong buhay. Iniaalay ko po sa iyo ang aking buong buhay. Binubuksan ko po ang aking puso para yung pagharian. Binubuksan ko po ang Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. natanggap kita ng aking Panginoon at tagapagligtas. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon Bigyan mo ako ng pagkakataon. na ibigay ko ang lahat para sa iyo. Ibigay ko ang lahat para sa iyo. Ama, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Tawarin po ako sa aking mga kasalanan. Mula ngayon, Mula ngayon, hinahaalay ko sa iyo ang aking buong buhay. alay ko sa iyo ang aking buong buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay Sa aklat ng buhay. na sa iyong muling pagbabalik, na sa iyo mo. ako ay makabilang sa makakasama sa iyong kaharian. Mula ngayon, Mula ngayon, hinihiling ko hinihiling ko ang banal na espiritu ang banal na Espiritu siyang manguna sa akin siyang manguna sa akin at masunod ko ang kalooban mo, Ama. ang kalooban. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. Maraming pong salamat. Itong aking dalangin Aking dalangin. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan Amen. ni Jesus. Amen. Salamat kapatid. Congratulations. Kung
ang panalangin ito ay ginawa mo po ng bukal sa iyong kalooban. Nakita po yan ng Panginoon. Nakita po ng Lord kung paano mo po ngayon sinurrender ang iyong buhay sa Kanya. At ikaw ngayon ay tinuturing niyang kanyang anak. At bilang anak, ikaw ngayon ay malaya nang makakalapit sa Kanya at makakatawag ng Ama, Ama ko. At dahil anak, meron ka mga pagpribilehiyo na bilang anak, kapag lumapit ka sa Ama, anuman ang hilingin mo, ipagkakalob niya ito sa iyo dahil ikaw ay anak at ang Diyos ang iyo ng Ama. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. So sa gabing ito po tayo ay mananalangin. Hallelujah. Nais ko po sa lahat po ng mga pangalan, si Sis Connie po, si Sis Lynn, yung prayer po para kay Yuhan Bernas, si Sis Lance, si Sis Evangeline po, si Brother Arvin, si Sis Zin, lahat po ng pangalan na binanggit ko. Ang nais ko, hinihiling ko po na makiisa po kayo sa panalangin ito at mag-agree po tayo na meron po mananampalataya. At kung kayo po ay mag-agree at mananampalataya na ang mga panalangin ito ay pinakinggan ng Diyos, mangyayari ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa ito, I decree and declare in the name of Jesus, sa buhay ni Sis Tony, na sa kanyang pamangkin Panginoon na si Charlene Vargas, ay mangyayari Panginoon na siya ay makakasampa sa barko sa buwan na ito. Bago pa man dumating ang December, alam namin, Lord, na meron ka nang gagawin o ginagawa ngayon pa lamang. At sa buhay ni Charlene Vargas, Lord, I declare blessing be upon him at mga po sa kanyang buhay na makilala kanya ng bilang Panginoon tagapagligtas. At alam ko po, Ama, na higit pa sa kanyang inaasahan ang mangyayari sa kanyang buhay na saan man siya pa pumaroon, na makasakay siya sa barko ay magiging matagumpay siya at makakamtan niya ang lahat ng pangarap niya sa kanyang buhay. At yun naman talaga ang nais mo, Lord, na magkaroon ng magandang buhay ang mga taong nagtitiwala at sumasampalataya sa iyo. And thank you, God, ngayon pa lamang. Thank you for the answers for prayer, O God. Thank you for the life of Sis Connie na niloob na ng Panginoon na pinakinggan ang iyong panalangin. And even, O Lord, kay Sis Lynn, na sa kanyang co-worker, Panginoon, na si Genesis Cortez, na yung kanyang mother ay merong goiter. Yes, hallelujah. Nagkakaisa po kami ngayon sa prayer time na ito. Nananampalataya sa bugtong na anak na si Jesus. Kung paano pinagaling mga bulag, ang mga inaalihan ng demonyo sa panahon na yaon. Sa oras na ito, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu nawa ang kumilos sa buhay ng Mother Panginoon ni Jenny Cortez, na yung goiter, yung hipuin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, yung palang kamay sa bukol ng goiter na ito ay matunaw. Tinutunaw namin ito sa pangalan ni Jesus, na walang kapangyarihan ng anumang mga sakit at karamdaman sa buhay, Panginoon, ng mother ni Genesis Cortez, Lord, sapagkat ang Diyos na aming sinasamba, ang Diyos na aming tinatawagan ay Diyos na makapangyarihan na kayang magpagaling ng mga sakit at karamdaman. For you are our great healer. And thank you, God, for the healing. Thank you, God. Hallelujah. Magpatutupan niyo ng Panginoon si Genesis that you are good, God, that you are the powerful God. Hallelujah. Thank you for the healing. And also, Lord, sa prayer request, Panginoon, para kay Yuhan Bernas, na may rases ngayon, na nilalagnat, Lord, sa buhay, Panginoon, ni Alma Bernas, Lord, na kanyang nanay, na maaring, Panginoon, nag-aalala bilang ina. But right now, Lord, alisin mo ang pag-aalala, patigdaan mo ito ng pagtiwala, na ikaw ang Diyos, nakikilos sa baby, Panginoon, kay Yuhan, na Panginoon, yung mga rases na hindi lalala, bagkus ito'y magagaling na, Panginoon, pinagaling mo na. Yes, in the name of Pangalan ng Jesus, natunaw ng mga bakterya sa katawan ni Yuhan, at ngayon, Lord, ay pinagaling mo na. Thank you, God, for the healing. In Jesus' name. Thank you for the healing. Upon healing, oh God, in Jesus' name. And we are praying also, Lord, for Sister Lance, Panginoon, sa kanyang prayer
request, Lord. Wow. Amen, God, na ang kanyang BF, Panginoon, na si Alan Mosquera Villan, na ngayon, Panginoon, if dinideklara na namin, Lord, na ikaw ang humipo sa kanyang puso sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Na maging maayos na ang kanilang conversation o communication, Panginoon, na maayos ang kanilang relasyon, na maghari ang iyong pag-ibig sa kanilang pag-iibigan in the name of Jesus. Lord, ikaw ang kikilos, ikaw ang magiging sentro ng kanilang relationship as boyfriend and girlfriend. Ikaw ang mamamagitan, ikaw ang kikilos, dahil kung ikaw, Panginoon, magiging sentro ng kanilang relasyon, magiging pagpapala sila at pagpapalain mo sila, Panginoon, higit pa sa kanilang inaasahan. And thank you, God. Maging kay Sis Evangeline, Lord, I pray, oh God, kay Sis Evangeline, Panginoon, sa prayer request niya, Lord, nasa ang healing niya, Panginoon, ay fast healing sa kanyang anak na si Eric Jan Aquendi, Panginoon, at pati po, Lord, na gumaling na din si Dora sa kanyang acid o reflux na pabalik-balik. Ngayon pa lamang, Panginoon, dineklara namin na wala nang acid, Panginoon, hindi na siya magiging acidic, wala na, hindi na siya susumpungin, at magiging maganda na ang kanyang pakiramdam. Thank you for the healing. For Eric Tan Aquende and maging kay Jared, Panginoon, wala nang acid reflux, Panginoon. And maging kay Brother Arvin, thank you, God. Prayer, Panginoon, na sa dalawa niyang pamangkin na merong fever ngayon, Lord, hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na magkaroon, Panginoon, ng divine healing, divine protection sa kanilang pamilya, at sa oras na to, dinideklara namin ang total recovery in Jesus' name. Hallelujah. Maging consistent, Panginoon, sa bawat isang narito, Lord, dinadalangin naman namin, Panginoon, na magaling na sa ang sakit ng ulo, wala nang sipon. Thanks, God, sa buhay, Panginoon, ni Sis God. Yes, thank you, Babagsin, Lord. Gordon, I declare healing in Jesus' name. Wala nang sipon, wala nang sakit ng katawan, wala nang lagnat, wala nang trangkaso, totally healed in Jesus' name. And also, Lord God, in the name of Jesus, we are thankful, oh Lord, because we have a good internet connection tonight. And thank you, God, for the wisdom. Naunawaan na namin, Panginoon, ang mga pagtuturo mo gabi-gabi. And thank you, God, for the divine healing, oh God, for the good health na meron ng bawat isa na narito ngayon. Dahil dyan, nagpupuri kami at sumasamba sa iyo. Dahil kami mayroong buhay na magandang kalusugan. At sa bawat pamilya, Lord God, na nagdi-desire na magkaroon ng kaligtasan, ang bawat pamilya ay declare, Panginoon, na magkakaroon ng kaligtasan. At sa mga may nagnanais na magkaroon ng trabaho, ngayon pa lamang, Lord, magkakaroon na sila ng trabaho at inihahanda mo na ito. Financial blessing, kalayaan mo na sa mga utang. And also, we declare spiritual maturity, spiritual growth, and Lord, maging sa bawat isang isa sa panalangin ito, hindi man po nila, Lord, nabanggit ang kanilang mga panalangin o mga prayer request, but nakikita nila po kung ano ang nais ng kanyang puso. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Lahat po naniniwala na sila ay tinugunan ng Panginoon, magsabi ng Amen. 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 Numbers chapter 6 verse 24 and 26. The Lord bless you. Sabihin niyo po, Amen. 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 And keep you, sabihin niyo po, Amen. The Lord bless you. Yes, Lord. Amen. Bless you. Lord, on His face towards you. Amen. Amen. Let us declare the blessing of God. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. God bless us all. God loves you so much. Thank And you, I love Pastora. you. Pastor Ellen. Pastora Ellen. God bless. Bless everyone. Thank you. Good night, Pastora everyone. Ellen. God bless.